niyaya ako ngang biyenan ko at ng pamilya niya sa isang marangyang bakasyon sa Palawan. Pero pagdating namin sa hotel, sa lobby nila, ako pinatulog. Sorry ha. Nakalimutan pala kitang i-book ng kwarto. Dito ka na lang muna matulog sa sofa. Sabi niya, pero nang oras din na iyon. Umalis ako at lumipat sa ibang hotel. Iniwan ko ang biyenan ko at ang spoiled niyang anak na natataranta at nanginginig sa takot. Dahil wala silang pambayad sa bill nila na abot sa 200 at 50,000 piso. Bago natin simulang ang kwento, ay comment niyo muna sa ibaba kung saang lupalop ngang Pilipinas o ngang mundo kayo nanonood ngayon. Huwag niyo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas marami pa tayong may bahaging mga mainit na kwento. Maliwalas ang umaga ng araw na iyon. Inaayos ni Anton ang kanyang malaking maleta. Habang nakatayo naman si Sofia sa pintuan ng kwarto. Tinutupi ang huling polo nga asawa. May mahalagang business trip si Anton papuntang Cebu para tapusin ang isang malaking proyek. Isang linggo siyang mawawala. Lumapit si Sofia. Nalaking pino at mayos manamit. Para iabot ang polo sa asawa. Ngumiti si Anton at malambing na nagpasalamat. Naupo muna sila sandali sa gilid ng kama para pag-usapan ang mga plano sa susunod na linggo. Bilin ni Anton. Alagaan daw sana ni Sofia ang sarili niya habang wala siya. Tumango si Sofia at sinabing huwag siyang mag-alala. Isa siyang independent na babae. May sariling negosyo. At sanay na asikasuhin ang sarili nang masigurong ayos na ang lahat ng gamit. Nagpaalam na si Anton. Hinatid siya ni Sofia hanggang sa gitnang bahay nila. Dahan-dahang umalis ang kotseng sumundo kay Anton. Habang bumalik naman si Sofia sa loob para simulan ang kanyang araw sa trabaho, kinahapunan. Nabasak ang katahimikan ng bahay nang biglang may mag-doorbell. Tumayo si Sofia mula sa kanyang office desk at naglakad papuntang pinto. Pagbukas niya, laking gulat niya nang bumungat. Sa kanya ang biyenan niyang si Tita Mila at ang hipak niyang sikat. Abot tanga ang ngiti ng dalawa. Isang bagay na napakadalang mangyari. Hindi kasi may tuturing na malapit si Sofia sa biyenan at hipak niya. Madalas. Malamig ang pakikitungo nga ito sa kanya. O kaya naman, ay, nagpapakita lang kapag may kailangan. Pero ngayon, may dala pang isang malaking Tupperware ng kare-kare si Tita Mila, ang paboritong ulam ni Sofia. Magalang silang pinatuloy ni Sofia at inalok ng may inom sa sala. Umupo si Kat sa sofa. Palihim na nililibot ang paningin. Sa buong bahay na may kakaibang tingin, nagsimulang magsalita si Tita Mila. Pilit na pinapalambing ang boses. Kinamusta niya si Sofia at ang negosyo nito? Mabait namang sumagot si Sofia. Kahit sa lup-lup niya, nararamdaman niyang may mali. Pagkatapos ng mahaba at pilit na kwentuhan. Inilabas din ni Tita Mila ang tunay na pakay niya. Hinawakan niyang maigi ang kamay ni Sofia at tinitigan ito sa mata. Napansin daw kasi niya na medyo lumalamig na ang samahan nila. Kaya naisipan nilang magina na magplano ng isang family vacation sa El Nido. Palawan isang sikat at napakamahal na tourist destination. Gusto raw ni Tita Mila na maging mas close sila sa isa't isa sa trip na ito? Natahimik sandali si Sofia. Nag-alangan siya dahil ang dami niyang nakapending na trabaho. At wala pa ang asawa niya. Pilit siyang tumanggi ng maayos. Sinabing kailangan niyang tapusin ang mga reports sa negosyo. Pero mabilis siyang pinutol, nikat at sunod-sunod na pinilit.
Sabi ni Kat. Madali na lang daw. Ayusin ang ticket at accommodation. Ang mahalaga. Pumayag si Sofia na sumama. Hindi pa nakakasagot si Sofia dahil gusto niya munang magpaalam sa asawa. Eksakto namang tumunok ang phone niya. Pangalan ni Anton ang nasa screen. Sinagot ito ni Sofia. Sa kabilang linya. Sobrang excited ng boses ni Anton. Halatang tinawagan na siya ni Tita Mila bago pa man ito pumunta sa bahay. Nakiusap si Anton sa asawa. Gustong-gusto raw kasi ngang mama niya na makasama siya. Para kay Anton. Magandang pagkataon. Ito para maayos at mas maging malambing ang relasyon ng asawa niya sa kanyang pamilya. Nakiusap. Si Anton na isantabi muna ni Sofia ang trabaho at mag-enjoy sa bakasyon nang marinig ang sinserong pakiusap ng asawa. Lumambot ang puso ni Sofia. Ayaw niyang biguin si Anton. Nalahing nag-adjust at namamagitan sa kanya at sa pamilya nito. Huminga ng malalim si Sofia at sinabing, Tasi, sasama siya. Sobrang saya ni Anton at paulit-ulit na nagpasalamat. Pagbaba ng phone. Tumingin si Sofia kina Tita Mila at Kat na sabik na nakhihintayin. Ning sagot niya, ngumiti ng bahagya si Sofia at sinabing sasama siya sa bakasyon. Agad na sumilay ang ngiting tagumpay sa mukhang magina. Pumalakpak pa sila sa tuwa at palitan na inakap si Sofia. Biglang humirit si Tita Mila. Ipinapasa na raw niya kay Sofia ang pagbook ng mga tickets dahil mas magaling do. Si Sofia gumamit ng mga apps sa phone. Dahil ayaw na lang patagalin ang usapan. Pumayag na rin si Sofia. Ginamit niya ang sarili niyang credit card para i-book silang tatlo ng business class flight papuntang Palawan. Hindi siya nang hinayang na gastusin ang sarili niyang pera dahil para sa kanya. Respeto ito sa biyenan niya at para na rin mapasaya ang asawa niya. Kinaumagahan. Nasa airport na silang tatlo. Sobrang busy ng Naya. Ang daming pasahero sa paligid. Ang ganda at ang linis tingnan ni Sofia. May dala lang siyang isang katamtamang legging. Maleta, samantala. Sina Tita Mila at Kat. Daig pa ang mga mak-abroad sa damingang bagahe. Parang lilipat ngang bahay. Pagkababang pagkababa. Palang ngang kotse. Nagreklamo na agad si Tita Mila na sumasakit daw ang likod niya. Sabay abot kay Sofia ng dalawa niyang malalaking maleta. Sumunod din si Kat. Nanganawit daw ang braso niya. Kaya ibinigay din ng hangkare niya kay Sofia. Walang sinabi si Sofia. At sumunod na lang. Mag-isa niyang tinulak ang mabigat na baggage trolley. Sa unahan. Nag-astado niya, sina Tita Mila at Kat. Naklalakad ng walang paki at hindi man lang. Lumilinghon, sinubukan ni Sofia na haban ang pasensya niya. Iniisip na maliit na test lang ito sa simula nege bakasyon. Pagdating nila sa boarding gate. Humanap si Sofia ng pwesto kung saan silang tatlo pwedeng umupo. Pagkalagay ng gagamit. Nagpaalam muna si Sofia na magbanyo, pero nakakailang hakbang pa lang siya. Naalala niyang naiwan. Niya ang phone, niya sa trolley. Tahimik siyang bumalik. Malapit na siya sa inuupuan nila nang bigla siyang huminto. Narinig niya ang boses ni Kat na may kausap sa phone. Palihim na kinuha ni Sofia ang phone niya at binuksan ang voice recorder. Mahinang tumatawa si Kat at mayabang na sinabi sa kausap huwag kang mag-alala. Sagot, lahat nege hipag. Ko ang bakasyong ito. Sekur na ang atim natin. Tumawa rin si Tita Mila, nakatabi ni Kat. Sabay tapik sa hitangang anak bilang paksa ngayon. Parang nanlamig ang buong katawan ni Sofia nang marinig niya iyon. Ang lahat nagbait at matatamis na salita kahapon.
Puro palakaplastikan. Wala naman talaga silang pakialam sa family bonding. Kailangan lang nila ngang taong gagastos at maksu-sponsor ngang marangyang lifestyle na hindi naman nila kayang bayaran. Huminga ng malalim si Sofia para pakalmahin ang nag-iinit niyang dibdib. Hindi siya magwawala doon. At lalong hindi siya iiyak. Matalino siyang babae. At hindi niya hahayaang tapak-tapakan lang siyang ganito. Tumalikot si Sofia dire-diretsong naglakad papuntang tser. Sa harap ng salamin, inayos niya ang buhok niya at ngumiti ng nakakakilabot. Ang bakasyong ito ay magiging isang malaking leksyon na hinding-hindi makakalimutan ngang biyenan at hipag niya. Inabot ng halos 1.5 oras. Ang biyahe bago lumapag ang eroplano sa Lio Airport sa El Nido. Napakaganda ng panahon. May malamig na simoy ng hangin na amoy dagat. Agad na nilabas ni Kat ang phone niya. Sunod-sunod ang pagkuha ang videos at pictures para i-post sa Instagram at TikTok. Ang tasno kung maglakad. Akala mo sikat na artista. Hindi rin magpapahuli? Si Tita Mila. Panay ang ayos ng kanyang mamahaling sunglasses. Naglalakad siya unahan ni Sofia, at gaya ang inaasahan. Si Sofia na naman ang nagbuhat at nag-asikaso, ngahat ng bagahan nila mula carousel, hanggang sa labas ng airport. Nagbook si Sofia ng isang napaka-komportableng private van para ihatid sila sa hotel. Sa loop ng van, walang tigil sa kadadaldal sina Tita Mila at Kat tungkol sa mga mamahaling lugar na pupuntahan nila at mga fine dining na kakainan nila. Tahimik lang na nakaupo si Sofia sa front seat. Pinapanood ang view sa labas. Habang pinaplano ang mga susunod niyang hakbang, makalipas ang ilang minuto. Pumasok na ang van sa isa sa pinakasikat at pinakamahal na luxury resort sa Palawan. Napakagara ng lobby. May nagagandahang disenyo. Mga luntiang hardin. At may malaking fountain na sasalubong sa mga bisita. Agad na lumapit ang staff ng resort para pagbuksan sila ng pinto at tulungan sa mga maleta. Manghang-mangha sikat sa sobrang yaman ng paligid. Tumakbo siya, agad papuntang reception. Vini-video ang bawat sulok ng hotel. Sumunod si Tita Mila na botenga ang ngiti sa sobrang satisfaksyon. Naglalakad naman ng dahan-dahan si Sofia sa likuran nila. Pinapanood ang bawat kilos ng biyenan at hipag. Pagdating sa front desk, agad na kinuha ni Tita Mila ang atensyon ng receptionist. Napakayabang ng tono niya. Akala mo VIP guest, magalang silang, binati ng staff, at tinanong kung kaninong pangalan na kapangalan ang booking. Sinabi ni Tita Mila ang pangalan niya. Siya kasi ang nagbook ng kwarto sa pangalan niya. Pero maliit na down payment lang ang binayaran gamit ang credit card niyang napakababa ng limit. Alam niya na pagdating sa check-in, hihingin ng receptionist ang full payment at ang security deposit. Ang plano ni Tita Mila, hayaan si Sofia na lumapit at maglabas ng card kapag hiningi na ang balansa. Chinek ng receptionist ang system at tumango. Pagkatapos, inabot nito kay Tita Mila ang susi ng kwarto. Kinuha niya ang susi ng nakangiti. Tapos lumingon kay Sofiana. Tahimik lang na nakatayo sa tabi. Biglang gumarte si Tita Mila. Nanlaki ang mga mata niya. Tinapi ang no. At tumingin kay Sofia nang may halong pilit na pagka-guilty. Naku. Sofia anak, pasensya ka na nakalimutan pala kitang i-book ng kwarto. Diyos ko. Paano ba nangyari? Ito sabi ni Tita Mila. Sinadyang lakasan ang boses para magmukhang totoo. Sikat na nasa likod ng nanay niya ay napa. Hawak sa bibig para pigilang tumawa. Alam na alam niyang, umaarte lang ang nanay niya.
Nagpatuloy si Tita Mila. Nagmamaang-maangan. Dito ka na lang kaya muna matulog sa mga sofa sa lobby ngayong gabi bukas. Susubukan kong ihanap kang murang matutuluyan sa labas. Bata ka pa naman. Kaya mo na sigurong maktis ng isang gabi rito. Tinitigan ni Sofia ang mga mata ng biyenan niya. Walang kahit anong bakas ng gulat. Panik. O hiya sa mukha ni Sofia. Alam na alam niyang patibong ito. Inaasahan nina Tita Mila at Kat na mahihiya o mainis si Sofia. At sa huli ay mapipilitang mag-book ng isa pang napakamahal na kwarto. O kaya ay upgrade silang lahat sa mas malaking suite gamit ang sariling credit card para lang walang gulo. Inisip nila na para maprotektahan ni Sofia ang imahe niya at maiwasan ang eksena sa public place. Maglalabas agad ito, pera, pero maling-mali sila. Wala sa hinagap ni Sofia na kunin ang wallet niya. Hinding-hindi niya papayagang gamitin ang pinahirapan niyang pera para ay sponsor, ang luho nga taong walang respeto sa kanya. Ngumiti ng matamis si Sofia, isang ngiting nagpataka kina Tita Mila. At Kat dahil hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Walang problema. Tita, enjoy po sa bakasyon niyo. Sagot ni Sofia sa napakakalmado at malambing na boses. Pagkasabi nun. Agad na tumalikot si Sofia. Lumapit sa bellboy na may dalangang gabagahe nila. At itinuro ang sarili niyang maleta. Kinuha ni Sofia ang gamit niya at maganda, ang tindig na naglakad palabas na may entrance na hotel. Dire-diretso. Walang peg-alinlangan, natigilan sina Tita Mila at Kat sa harap ng front desk. Naiwang nakanganga ang magina habang pinapanot si Sofia na naglalakad palayo. Inakala nilang magmamakaawa ito o makikipagtalo. Pero heto ang disente nilang hipak. Basta na lang umalis ng walang kastres-tres. Ma'am? Excuse me po. Para po sa remaining balance at security deposit. Aling credit card po ang gagamitin ninyo tanong ng receptionist. Binasa ang gulat ni Tita Mila. Napatalon si Tita Mila. Tumingin siya sa staff. Tapos tumingin sa pintuan kung saan. Tuluyan nang nawala si Sofia. Nagsimulang mamutla ang muka ng matanda. Wala siyang sapat na limit sa card niya para bayaran ang napakamahal na luxury hotel na ito. Ang plano niyang gawing superhero, si Sofia, para bayaran ang lahat. Palpa ngayon. Kailangan nilang harapin ng anak niya ang hotel staff. Nang wala ang ATM na inaasahan nila. Samantala, pakalabas ng hotel. Nilanghap ni Sofia ang sariwang hangin at netbook. Nang sasakyan sa phone niya papunta sa isang mas magandang lugar. Isang lugar kung saan ma-enjoy niya ang bakasyon. Niya ng payapa. Habang hinihintay na bumaksak ang ginawang palabas ng biyenan niya, bumibiyahe ang kotseng sinasakyan ni Sofia sa mga kalsada ng El Nido na puno ngang naglalakihang puno. Pumapaso ang malamig na hangin sa nakaawang na bintana. Pinapakalma ang isip niya. Sumandal si Sofia sa upuan at ipinikit ang mata. Hinahayaang mawala ang lahat ng pagod at inis sa isip niya. Ang desisyon niyang iwan ang biyenan at hipak niya sa hotel ay pinag-isipang mabuti sa buong pagsasama nila. Sinubukan niyang maging mabuting manugang. Lahat ng gusto nila sinusunod niya para lang walang gulo sa pamilya. Pero ang narinig niya sa airport ang tuluyang sumira sa natitirang respeto niya para sa kanila. Hindi nila siya itinutring na pamilya, kundi bangko lang para suportahan ang kagarapalan nila. Dumilat si Sofia nang pumasok ang sasakyan sa isang napaka-private na compound. Malayo sa maingay at mataong tourist spots. Ang destinasyon ni Sofia isang exclusive private villa. Sikat ang lugar na ito sa kanilang top-notch service at privacy.
Pagkababa pa lang niya ngang kotse. Sinalubong na agad siya. Ngamga na kangiting staff para kunin ang maleta niya. Hinatid siya papunta sa isang villa na pinaliligiran ng nagagandahang bulaklak at may sariling crystal clear na private pool. Napakapayapang paligid. Tuno lang nga, agos ng tubig at huningang ibon ang maririnig. Pumasok si Sofia sa loob at agad naramdaman ang lamig ng aircon. Napaka-elegante ngam, ga furniture. Amoy mayaman. Pero napaka-cozy. Naupo si Sofia sa gilid ng napakalambot na kama. Huminga ng malalim. At dahan-dahang nag-exhale. Sa wakas, nakahinga rin siya ng maluwag nang makapagpahinga ng konti. May biglang naalala si Sofia na napakahalagang detalye bago sila umalis. Inabutan niya si Tita Mila ng isang supplementary credit card bilang emergency fund. Daw sakaling may mangyari sa biyahe? Kilalang-kilala ni Sofia ang ugali ng biyenan niya. Siguradong gagamitin ng matanda ang card na iyon para bayaran ang hotel at ang luho nilang mag-ina. Agad kinuha ni Sofia ang phone niya at tumawag sa hotline ng bangko. Gamit ang matigas at kalmadong boses. Inutusan niya ang bank agent na i-block agad-agad ang supplementary card na hawak ng biyenan niya. Nang makonfirm na block na at hindi na magagamit ang card kahit saan. Pinatay ni Sofia ng tuluyan ang phone niya. Nilapag niya ito sa bedside table at tumiretso sa banyo para maligo at mag-relax. Gusto niyang i-enjoy ang natitirang oras ng araw nang walang istorbo habang nagpapakasarap si Sofia. Sa kabilang luxury hotel, nagpapanik na nang malala si Tita Mila. Mula nang mag-walk out si Sofia, pero hindi basta-basta sumusuko si Tita Mila. Ginamit niya ang buong kakayahan niya sa pambobola sa receptionist at ginamit ang sarili niyang low-limit credit card para lang makover ang paunang security deposit at makapasok sila sa kwarto. Confident si Tita Mila na may papasa niya ang malaking bill mamaya gamit ang supplementary card ni Sofia na nakatago ng ligtas sa wallet niya. Pagkabigay no susi. Pumasok sina Tita Mila at Kat sa kwarto nilang napakalaki at napakagara. Tumalon agad si Kat sa kama at tumili sa tuwa. Kinuha niya ang phone niya at nag-umpisang i-video ang bawat anggulo ng kwarto para ipakmayabang sa mga kaibigan niya online. Sobrang satisfied naman si Tita Mila na nakitang ang saya-sayang anak niya. Pakiramdam niya. Nanalo siya laban kay Sofia ng araw na iyon dahil pagod sa biyahe. Naisipan nilang mag-ina na mag-order na room service. Kinuha nila ang menu sa lamesa at tinuro ang kung ano-anong mamahaling pagkain at inumin. Nang hindi man lang tinitignan ang presyo, umorder sila ng premium steaks, iba't ibang seafoods, mamahaling desserts, at mga fresh juices na ilang beses ang mahal kumpara sa normal na presyo, pero hindi pa sila nakontento doon. Pagkatapos nilang ubusin ang pagkain, nagpatawag sila ng in-room massage. 2 buong oras silang nagpakasarap sa full body massage na nagpatanggal ng lahat ng ngawit nila. Feel na feel nila ang buhay mayaman. Hindi inaalala kung sino ang makbabayad na lahat ng gastos. Kinagabihan, palubok na ang araw. Kakagising lang nina Tita Mila at Kat mula sa siesta at heto. Nagugutom na naman. Nagmaktol si Kat sa nanay niya. Gustong-gusto raw niyang matikman ang pinakamahal na seafood platter na signature dish ng hotel. Hindi raw buo ang bakasyon nila kung hindi nila matitikman ang giant lobsters na luto mismo ngang sikat nilang chef. Si Tita Mila na konsintidor, agad namang pumayag. Tawag agad siya sa restaurant ng hotel para i-order ang pinakamahal na seafood platter. Kasama pang iba't ibang side dishes. Ipapay de liba tirazzo sa kwarto. Palihim pang natatawa si Tita Mila. Naimagine kung gaano magagalit si Sofia kapag nakita ang naglalakihang bill.
Makalipas ang 30 minuto. May kumatok sa pintong gnagok kwarto. Sobrang excited si Kat na tumakbo para buksan ang pinto. Akala niya, nandun na ang masarap nilang pagkain. Pero nawala ang ngiti ni Kat nang makitang hindi food cart ang nasa labas. Isang napakayos na staff ng hotel ang nakatayo dun. May hawak na post terminal iyong makina pang swipe kang card. Ngumiti ng magalang ang staff at nagtanong kung pwedeng makausap si Tita Mila. Tinawa ni Kat ang nanay niya. Halatang naguguluhan. Lumapit si Tita Mila na taas no pa rin. Handa na sanang utusan ang staff. Ma'am? Pasensya na po sa abala. Gusto lang po naming ipalam na inihahanda na po ang seafood order ninyo. Kaya lang po. Nakita sa system namin naubos na po ang limit ng dinepositong card ninyo kanina dahil sa mga in-order ninyong pagkain at iyong in-room spa services. Kailangan po namin ng bagong card para masecure ang remaining balance at ang mga susunod niyo pang order. Sabi nga staff sa napakagalang, pero formal na tono, pahkarinah nito. Umirap si Tita Mila at napangisi. Akala niya ina-underestimate lang siya ng staff. Napakayabang ng tindig niyang lumapit sa maleta. Kinuha ang wallet at hinugot ang supplementary card ni Sofia. Inabot niya ito sa staff na parang isang reyna. Kinuha ng staff ang card. Ipinasok sa terminal. At tiny pa ang amon na kailangang i-hold. Confident na naghihintay sina Tita Mila at Kat. Inaantay na pumasok ang bayad para mamayhain na ang lobster nila. Pero biglang nagiba ang ihip ng hangin. Tumuno ng malakas ang pos. Terminal ng tut, tut, tut. Kumunot ang nunong staff at tiningnan ang screen. Sinubukan niyang i-swipe ulit. Ganon ulit ang tunog. Decline. Tumingin ang staff kay Tita Mila na may halong pag-alinlangan. Sorry po. Ma'am, decline po ang transaction. Nakablock po ang card na ito by the primary card holder, kaya hindi po magamit pambayad. Namutla si Tita Mila na parang kandila ang puso niya. Parang kabayong tumatakbo. Alos lumabas na sa dibdib niya. Si Kat na nasa tabi niya. Nanlaki rin ang mga mata sa gulat. Biglang nanlambot ang tuhod ni Tita Mila. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha pabali ang card. Nablangko ang isip niya. Ang bill nila sa pagkain at spa mula pa kaninang tanghali ay paniguradong umabot na sa napakalaking halaga. At ngayon, wala silang pambayad. Ang marangyang bakasyong pinakmamalaki nila ay biglang naging bangungot. Pagkaalis ng staff para bigyan sila ng oras mahanap ng card. Ang kwartong kanina lang ay puno ng tawanan at kayabangan. Biglang binalot ng nakakabinging katahimikan at kaba. Napasalampak si Tita Mila sa gilid ng kama. Tulala, hawak-hawak pa rin niya ang card ni Sofia na ngayon. Ay wala ng silbi kundi isang pirasong plastik. Sikat. Pabalik-balik sa paglalakad. Sa harap niya, nanay niya. Nanginginig sa panik. Panay ang dakdak ni Kat. Sinisisi ang nanay niya kung bakit pinayagan nitong makaalis si Sofia sa front desk kanina. Umiyak si Kat na wala siyang pakialam sa bill. At pilit na inutusan ang nanay niya na gumawa ng paraan. Sa dami ngang reklamo ngang anak niya. Mas lalong sumakit ang ulo ni Tita Mila. Alam na alam niyang nasa malaking gulo sila. Ang gastos nila sa luxury hotel. Mga mamahaling pagkain. At spa siguradong abot ng 250,000 piso sa gitna nege panichat desperasyon. Gumana na naman ang tusong isip ni Tita Mila para makatakas sa responsibilidad. Isa lang ang taong pwedeng magligtas sa kanila mula sa kahihiyan at sa hotel ang sarili niyang anak na si Anton. Naisip ni Tita Mila na kailangan niyang baliktarin ang kuwento para lumipat
Si Anton papunta rito at bayaran ang lahat. Kailangan niyang palabasin na si Sofia ang masama at walang pusong asawa. Agad kinuha ni Tita Mila ang phone niya at hinanap ang number ni Anton. Tumikhim muna siyang ilang beses para ayusin ang boses. Pilit ginagawang kawawa at naiyak ang tono. Nang ready na siya, pinindot niya ang call at inilagay ang phone sa tenga. Sa kabilang dakongang Pilipinas. Daan-daang kilometro ang layo sa Cebu. Kasalukuyang nasa isang mahalagang meeting si Anton kasama ang mga boss at katrabaho niya. Sobrang seryoso ng usapan sa conference room nang biglang mag-vibrate ng malakas ang phone niya sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Anton ang pangalan ng nanay niya. Noong una, binalewala niya ito para hindi makaistorbo sa meeting. Pero 3 beses itong nagring dahil kinabahan na baka may masamang nangyari sa pamilya niya sa bakasyon. Nag-excuse si Anton sa makasama niya at lumabas sandali. Nagpunta siya sa tahimik na hallway at sinagot ang tawag. Hello? Ma, bakit nasa meeting ako? Mahinang, bati ni Anton. Hindi pa man natatapos ni Anton ang sinasabi niya. Dinig na agad. Ang humahagulgol. Naiyak mula sa kabilang linya. Umiyak si Tita Mila na parang may nangyaring napakasama. Agad na nakpanit si Anton. Bumilis ang tibok ngang puso. Niya nang marinig, umiyak ang nanay niya. Anton, tulungan mo kami. Ana ang asawa mo. Walang hiya. Iniwan niya. Kami ni Kat. Dito sa hotel nang. Walang ni isang kusing sigaw ni Tita Mila. Habang pilit na humihikbi. Kumunot ang no ni Anton. Sobrang naguluhan. Siya sa sinabing nanay niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba makakasama kayong umalis? Nasaan si Sofia ngayon? Hindi ko alam kung saan nakpunta. Pagdating namin sa hotel, bigla na lang siyang nagalit. Nang walang dahilan ayaw kaming ipagbayad ng kwarto tapos umalis na lang. Iniwan sa amin lahat ng bagahe ngayon. Hinahabol kami ng hotel para magbayad, alam mo namang wala akong sapat na pera. Sikat. Nanginginig na sa takot anak. Paano nagawang asawa mo ito sa sarili niyang pamilya? Madramang linya ni Tita Mila. Planadong-planado ang kasinungalingan. Pagkarinig sa paliwanag niya nanay niya. Kumulo ang dugo ni Anton. Gulat na gulat siya at sobrang nadismaya. Nakilala niya si Sofia bilang isang napakahabangang pasensya at responsableng babae. Napakahirap paniwalaan na kayang gawin. Ito ang asawa niya sa nanay at kapatid niya. Pero dahil sa nakakawang iyak ng nanay niya, natabunan, nega emosyon ang lohika niya. Pakiramdam niya, nabigo, siyang protektahan ang nanay niya. Hindi na nagisip ng malalim si Anton. Sinubukan niyang pakalmahin ang nanay niya. Nangako siya na ayusin niya agad ang problema at lilipat siya papuntang Palawan sa araw ding iyon. Pakababa ng phone. Nagmamadaling bumalik si Anton sa conference room. Humingi siya ng pasensya sa lahat ng katrabaho at sinabing kailangan niyang umalis dahil sa isang family emergency. Ipinaubayan niya ang mga dokumento sa asistan niya at nagmadaling nag-ayos ng gamit. Ginamit ni Anton ang phone niya para mahanap ng pinakamaagang flight papuntang El Nido. Hindi na niya ininda kung gaano kamahal ang last-minute ticket. Sa buong biyahe papuntang airport at hanggang makasakay ng eroplano, puno ngalit at hindi makapaniwalang isip si Anton. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Sofia. Pero nakapatay ang phone ng asawa. Kaya mas lalo siyang naniwala sa kwento ng nanay niya. Makalipas ang ilang oras, lumapak din si Anton sa Palawan. Hindi siya dumiretso sa hotel kung nasaan ang nanay niya. Ang unang plano niya hanapin ang asawa niya para komprontahin. Mabuti na lang.
May location sharing app silang mag-asawa sa mga phone nila para sa safety. Kahit nakapatay ang phone ni Sofia, nakasabi pa rin sa system kung saan ang last location nito bago pinatay. Nakita ni Anton ang lokasyon sa map. Agad siyang nag-rent ng sasakyan para pumunta doon. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng gate ng isang napaka-luxurious at private na villa. Nagmamadaling bumaba si Anton. Pulang-pula ang mukha niya sa pinipigilang galit. Lumapit siya sa guard sa gate at sinabing, "Asawa siyan babaeng. Naka-check-in sa loob." Pagkatapos ng mahigpit na verifikasyon, pinapasok din si Anton. Naglakad siya sa gilid ng pool at hardin nang walang pakialam. Sa ganda ng paligid, bahagyang nakabukas ang maindongang villa. Tinulak ito ni Anton at pumasok na humihingal sa salangang villa. Nakita niyang kalmadong nakaupo si Sofia. Nagbabasa ng libro. Napakagaan ng aura nito at parang walang pakialam na biglang dumating ang asawa niya. Nang makita ni Anton ang pagiging kalmado ni Sofia, sumabog ang emosyon niya. "Sofia, paano mo nagawa iyon kina mama at kat nakakulong sila doon sa hotel? Habang ikaw nagpapakasarap dito nang walang konsensya," sigaw ni Anton nang napakalakas. Dahan-dahang isinara ni Sofia ang libro niya. Nilapag niya ito sa lamesa. Tumayo at tinitigan sa mamata ang asawa ng napakakalmado. Walang ni katiting na takot o guilt sa mukha ni Sofia. Hindi sinagot ni Sofia ang asawa gamit ang salita. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Kinuha ang phone niya na binuksan lang niya ilang minuto ang nakalipas. At may pinindot. Iniplay niya ang audio file at itinapat ang phone sa mukha ni Anton. "Huwag kang mag-alala. Sagot, lahat, nega, hipak, koang, bakasyong, ito. Secured na ang atem natin." Dinig na dinig ang boses ni Kat mula sa speaker. Sinundan ito ngang mahinang tawa ni Tita Mila. Nanigas si Anton sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang mga mata niya. Ang lahat ng galit na nagapoy sa dibdib niya ay biglang naglaho at napalitan ng matinding gulat. Tumingin siya sa asawa niya. Tapos sa phone. Pabalik-balik. Parang nag-shutdown. Ang utak niya nang ma-realize niya ang ibig sabihin ng maikling recording na iyon. Ang recording na iyon ang sumira sa lahat ng kasinungalingan ng nanay niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, pagkatapos ng recording, bumalot ang matinding katahimikan sa kwarto. Tulala si Anton na nakatingin sa phone. Pinoproseso ngang utak niya ang katotohanang sumampal sa kanya. Buong buhay niya, itinuring niyang pamilya sina Tita Mila at Kat na kailangang protektahan at mahalin ng walang kondisyon. Lagi siyang naniniwala na totoo ang lahat ng reklamo nila. Pero ang nakakapanindi balahibong, tawa na narinig niya mula sa speaker. Sinira nito ang lahat ng tiwala niya. Napalunok si Anton. Natuyo ang lalamunan niya. Iniangat niya ang paningin kay Sofia. Nakatayo lang ang asawa niya ng napakatikas. Walang luha. Walang pagwawala. Ang pagiging kalmado ni Sofia ay lalong nagpasikip sa dibdib ni Anton dahil sa matinding guilt. Dahan-dahang naglakad si Sofia papunta sa maliit na lamesa sa gilid na gunak kwarto. Kinuha niya ang isang folder na may ilang piraso ngang papel. Lumapit siya at inabot ito sa makamay ngang asawa niya. Nanginginig ang makamay ni Anton nang buksan niya ito. Mga bank statements. Iyon mula sa account ni Sofia. Tinuro ni Sofia ang ilang linya na may highlight. Sa napaka-neutral na boses. Ipinaliwanag ni Sofia na nung manakaraang buwan. Ilang beses na palihim na hinamit ni Kat ang details ng credit card niya para bumili ng mga luxury items. May mga na-decline.
Pero may mga pumasok din nang hindi alam ni Anton. Sabi ni Sofia, nanahimik na lang siya, noon dahil ayah niyang masira ang relasyon ni Anton sa kapatid nito. Pero ang nangyari ngayong araw, iyon na ang huling mitsa, bago pa man makarecover si Anton sa gulat sa bank statements. Kinuha ulit ni Sofia ang phone niya. Binuksan niya ang text mula sa bangko at inilagay ang screen sa tapat mismo ng matang asawa. Nakalagay sa screen ang notification. Ang decline payment mula sa luxury hotel nina, Tita Mila at Kat. Nang makita ni Anton ang halaga, muntik nang lumabas ang mamata niya, 250,000 piso. Tinitigan ni Sofia ang asawa. Anton, tingnan mo, 250,000 piso. Para sa isang araw. At inasahan nilang ako ang magbabayad ng lahat ng iyan. Kalmado lang ang boses ni Sofia. Pero bumaon ng malalim kay Anton. 250,000 piso para sa wala pa. Sa isang araw na bakasyon napaka-imposibleng halaga para sa normal na pamilya. Na-realize ni Anton na wala namang intensyon ang nanay niya na makipag-close kay Sofia. Ang pakay lang talaga nila. Ubusin ang perangang asawa niya. Ang nakakawang pagiyak ng nanay niya sa phone kanina. Isa lang palang nakakadiring palabas. Nakaramdam ng napakabigat na dagan sa dibdib si Anton. Nanlambot ang mabinti niya at napaupo siya sa sofa. Yumuko siya at tinakpan ang muhangang 2 kamay. Nagsimulang tumulo ang mga luhangang pagsisisi sa mga pisngi niya. Pakiramdam niya, isa siyang malaking tanga at isang palpak na asawa. Umiyak si Anton ng tahimik. Nakita niya kung gaano siya naging unfair dahil pinagdudahan niya ang kabaitan ng sarili niyang asawa, si Sofia. Nang makitang umiyak ang asawa, ay hindi nagsalita. Hinayaan lang niyang ilabas ni Anton lahat ng sakit at pagsisisi. Makalipas ang ilang sandali. Inangat ni Anton ang ulo niya. Pula at mukto ang mga mata niya. Tumingin siya kay Sofia na puno ng konsensya. Sorry. Patawarin mo ko. Sofia. Naging bulag ako sa ginagawa ng sarili kong pamilya sa iyo. Basa at nangingini ang boses ni Anton. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit kay Sofia. Hinawakan ni Anton ang makabilang kamay ng asawa at hinikpitan ang hawa dito. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Dahil lagi niyang pinipilit si Sofia na mag-adjust at magparaya para sa pamilya niya. Nangako si Anton na simula sa araw na iyon. Hinding-hindi na niya hahayaang tapak-tapakan at abusuhin ng kahit sino ang asawa niya lalong-lalo na ng sarili niyang pamilya. Tumango ng dahan-dahan si Sofia at hinikpitan din ang hawak sa kamay ng asawa. Senyales na pinapatawad na niya ito. Nang makita ang tapang ng asawa niya, nakaramdam ng bagong lakas si Anton. Pinunasan niya ang nga natitirang luha sa mukha. Ang mga mata niya gayon ay naging matalim at puno. Angge determinasyon. Halika na. Puntahan natin ang nanay ko. Ako ang tatapos nito. Matigas na sabi ni Anton. Sabay silang lumabas ng villa. Handang harapin ang mga kasinungalingan nina Tita Mila at Kat. Bumibiyahe ang sasakyan nina Anton at Sofia pabalik sa luxury hotel kung nasaan ang mag-ina. Sa buong biyahe, tahimik lang si Anton. Pero mahigpit na nakahawak sa kamay ni Sofia. Wala nang natitirang pagdududa. Sa puso niya, buo na ang desisyon niyang bigyan. Nege matinding. Leksyon ang nanay at kapatid niya. Ang walang katapusang pagpaparaya nila ay nauwi lang sa garapalang pag-abuso. Pagdating sa entrance ng luxury hotel, unang bumaba si Anton at pinagbuksan ng pinto ang asawa niya. Bumaba si Sofia ng buong ganda at kumpiyansa. Kalmadong-kalmado ang mukha niya.
Makatabi silang naglakad papasok sa malaking glass door ngang hotel na binabantayan ng mga security. Medyo tahimik ang globe, pero mula sa malayo. Kitang-kita na ni Anton ang nanay at kapatid niya. Nakikipagtalo sina Tita Mila at Kat sa mga receptionist at sa dalawang malalaking bouncer o gwardiya ng hotel. Ang naglalakihan nilang maleta ay nakakalat sa gilid ng isang malaking poster. Hulas na si Tita Mila at pawisang-pawisan. Si Kat naman, nakapamewang sa likod ng nay niya. Asar na asar ang muha. Nang aksidenteng magawi ang tingin ni Tita Mila sa naglalakad na si Anton. Biglang nagliwanag ang mukha ngang matanda. Akala mo nakakita ngang anghel na sasalba sa kanila. Tinula ni Tita Mila ang gwardiyang humaharang sa kanya at tumakbo papunta sa anak niya. Umarte na naman siyang kaawa-awa. Inaasahang yayakapin siya ni Anton at ipagtatanggol. Bumuhos na naman ang mapekang luha mula sa mamata niya. Anton, sa wakas dumating ka rin. Anak, tingnan mo ang ginawa nga. Asawa mo ang kapangam. Mukha niyang bumalik dito. Matapos niya kaming iwan. Nakahol kami ni Kat dito. Hindi kami makalabas hanggat hindi namin nababayaran iyong lintik na bill na iyon, reklamo ni Tita Mila. Habang nanginginig na nakaduro ang daliri sa mukha ni Sofia, sumapat din si Kat sa pakrereklamo. Inutos sa kuya niya na bayaran na agad para makapagpahinga na sila. Iyong receptionist, na kanina pa stressed, ay sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon kay Anton. Sinabi niya na ang bill sa pagkain, inumin, at in-rooms pa na na-avail ni na Tita Mila at Kat ay umabot nasa 250,000 piso. Pero lahat ang cards na inabot nila ay na-decline sa system. Nang marinig ang kabuuang bill na sinabi ng malakas, tumingin si Tita Mila kay Anton. Hinihintay niyang ilabas ng anak ang magic credit card nito. Pero hindi nangyari ang inaasahan niya. Imbe na magali kay Sofia o dukutin ang wallet, tinabik ni Anton ang kamay ng nanay niyang nakahawak sa damit niya. Naglakad ng kalmado si Anton papalapit sa front desk at pagkatapos blog, hinampas niya ng napakalakas ang lamesa ng reception. Sa sobrang lakas ng tunog, napalinggo ng ibang mga guest sa lobby. Napatalon sa gulat sina Tita Mila at Kat sa biglaang pagwawala ni Anton. Wala ni isang kusing na babayaran si Sofia para sa inyo, sigaw ni Anton. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong lobby. Nakangangang tiningnan ni Tita Mila ang anak niya. Gulat na gulat siya. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Anton? Anong ginagawa mo? Nanay mo ko, hahayaan mo ba akong ikulong nga? Gwardiyang ito rito, reklamo ni Tita Mila. Nagsimula nang manginig ang boses niya sa takot. Tinitigan ni Anton ang nanay niya ngang isang napakalamig at nakamamatay na tingin. Ang lahat ng respeto niya ay tila naglahon na. Kayo ni Kat ang may pasimuno nito. Kaya kayo ang magbayad, alam ko na lahat ng panloloko niyo, akala niyo ba hindi ko alam na ginagawa niyo lang gatasan si Sofia para pondohan ang luho niyo. Binukanikat ang bibig niya para makdahilan. Pero isang matalim na tingin lang ni Anton. Napapitik ang bibig niya. Kinuha ni Anton ang phone niya at ini-play ulit ng malakas ang voice recording sa airport. Ang matapobreng tawa ni Kat at Tita Mila ay dini na dini sa buong lobby narinig. Itong lahat ng staff ng hotel na ngayon ay nakatingin sa kanila. Nang may pandidiri, namutla na parang papelsina. Tita Mila at Kat. Nabuking ang lahat ng kaplastikan at panloloko nila sa harap ng maraming tao. Nakakahiya. Simula ngayon, hindi ko na sasagutin ang mga kalokohan niyo. Matigas na sabi ni Anton. Pagkatapos, humarap siya sa mga gwardiyang nakatayo. Kuya, bahala na po kayong, singilin silang dalawa. Kami ng asawa ko.
Wala kaming kinalaman sa bill. Na iyan. Pagkasabi nun. Hinawakan ni Anton ang kamay ni Sofia at malambing na pinisil ito. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Nagpapasalamat dahil ginawa ngang asawa niya ang tamang desisyon. Hinata ni Anton ang asawa niya at tumalikot na sila. Naglakad sila palabas ng hotel. Hindi man lang lumilingon pabalik. Nagsisihaw ng hysterical si Tita Mila. Tinatawag ang pangalan ng anak niya. Sikat naman ay nagsimula nang umiyak sa takot ng palibutan sila ng dalawang malalaking bouncer para i-hold. Dire-diretso lang sina Anton at Sofia palabas ng glass door. Nilalanghap ang hangin ng kalayaan. At iniwan ang dalawang sakim na babae para harapin ang parusangang sarili nilang mga gawa. Ang pag-walkout nina Anton at Sofia sa lobby ng luxury hotel ang naging simula ng matinding kalbaryo para kina Tita Mila at Kat. Nilapitan sila ng dalawang bouncer na nanlilisik na ang mga mata. Hindi na sila iyong mga friendly staff na bumati sa kanila kanina. Inutusan sila ng gagwardiya na sumama sa isang private room sa likod ng hotel para hindi makaistorbo ang pag-ieskandalo nila sa ibang guests. Noong una, nanlaban at nakmatigas si Tita Mila. Pero hinatak sila at ang mga maleta nila. Nilinaw nam, nga gwardiya na hinding-hindi sila makakalabas ng property at walang ni isang gamit na makakalabas. Hanggat hindi nila nababayaran ang 250,000 piso ngayong gabi rin. Umiyak na nang iyak si Kat. Nanlambot ang mabinti niya at napakapit na lang sa braso ng nanay niya. Sobrang lamig sa kwartong pinakdalhan sa kanila. Malayong-malayo sa komportableng suite na tinulugan nila. Pinaupo si Tita Mila sa harap. Isang taong in charge sa koleksyon. Umiyak siya. Nagmakawa. At sinubukang maksinungaling na ninakawan. Daw siyang manugang niya. Pero hindi na sila pinakinggan ng management. Narinig mismo NMA ito ang ebidensya mula sa phone ni Anton kanina. Nang makitang hindi na gumagana ang pagiyak niya. Nagsimulang tawagan ni Tita Mila ang lahat ng kamaanak at kumare niya sa probinsya nila, isa-isa niyang tinawagan para mangutang. Ang dahilan niya, na emergency lang, daw sila sa Palawan. Pero dahil kilala siyang kuripot at matapobre sa kanila, walang ni isang gustong mapautang. Iyong iba, binababaan, siya nang telepono kapag naririnig na daan-daang libo ang inutang niya. Binalot na nege desperasyon ang matanda. Tiningnan niya ang anak niyang nakapulupot sa sulok at umiiyak. Wala na siyang choice, napatitig si Tita Mila sa mamahaling bag at mga alahas na suot ni Kat. Pinilit niya si Kat na ibenta ang maito pambayat sa bill. Umatras si Kat at niyakap ng mahigpit ang luxury bag niya, umiyak siyang sumigaw na hindi pwede. Dahil, iyon daw, ang ginagamit niyang pang-flex sa social media. Pero pinaalalahanan siya ni Tita Mila na ipapapulis sila kung hindi sila makakapagbayad. Nanginginig ang makamay at tuloy-tuloy ang pagiyak. Napilitan si Kat na buksan ang Facebook niya. Nagmesaje siya sa isang kilalang reseller ng mga pre-loved luxury items na nakabase sa Palawan. Sinend niya ang picture ng bag, relo, at mga gintong alahas. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang reseller sa reception ng hotel. Nang makita ang nakakawang sitwasyon ni Kat, sinamantala, ito, nege reseller. Binili niya ang magagamit sa napakababang halaga. Wala pa sa kalahating ang tunay na presyo nito. Maiyong paborito kong bag. Nabenta ng palugi paano na ko magpoposta. Iganito hagulgol ni Kat nang yabot sa kanya ang cash at kunin ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kayabangan. Durog na durog ang puso ni Kat. Pero kulang na kulang pa rin ang pera pambayad sa bill na 200,000.
at 50,000 piso. Bahagi pa lang iyon, kulang pa silang malaki. Pinakpawisan na ng malamig si Tita Mila. Lumilipas ang oras at nagbigay ng final warning ang hotel. Sa sobrang desperasyon at pagkalito. Nakakita, si Tita Mila ng at sa phone niya tungkol sa isang online lending app Ola. Nag-offer itong mabilis na cash loan in just minutes. Nang walang maraming requirements, hindi na inisip ni Tita Mila ang napakalaking interest o ang harassment ng mga agents kapag na-delay, siya nabayad na sisira sa buhay niya mamaya. Agad niyang dinownload ang app. Nag-fill up. At nag-selfie. Wala pang 15 minuto. Pumasok ang pera sa bank account niya. Sobrang laki ngang patong na interes. Pero nakahinga ng maluwag si Tita Mila dahil naisalba niya ang sarili niya. Sa pagkakakulong ngabing iyon, agad niyang pinagsama ang inutang niyang pera at ang napagbentahan ng bag ni Kat. At inabot ito sa front desk. Niluno ni Tita Mila ang lahat ng pride niya habang nagbabayad. Inabot na resepsyonist ang resibo at sinabing pwede na silang umalis. Kalatkat ang napakabibigat na maleta. Lumabas silang. Dalawa sa luxury hotel. Sa gitnaeng malamig na gabi. Walang staff na ngumiti o tumulong sa kanila. Puro paningin lang ng pandidiri mula sa mga tao sa paligid. Naglakad sina Tita Mila at Kat sa madilim na kalsada para mahanap mga matutuluyan. Ubos na ang pera nila. Naktiis, sila sa gutom dahil wala na silang pambili ng pagkain. Nang gabing iyon, napilitan silang matulog sa labas ng isang gasolinahan. Sa isang matigas na semento na malayo sa tourist area. Nanginginig sila sa lamig. Pinagpipiyestahan glamok. At balot ng takot. Buong gabi umiyak si Kat. Hindi matanggap na ang buhay prinsesa niya ay nawala sa isang iglap. Kinabukasan. Tirik na tirik ang araw. Sinusunog ang ngabalat nila. Gumising sina Tita Mila at Kat na masakit ang buong katawan at amoy araw. Pero may maliit na pag-asa pasam nga puso nila. Naalala nila. Binilan sila ni Anton ng business class. Tiket pabalik sa Manila. Naisip nila. Pagdating nila sa Maynila. Gagawa ulit sila ang drama para maawa ulit si Anton. Gamit ang natitirang. Barya-barya mula sa binentang gamit. Sumakay sila sa isang siksikang tricycle papuntang airport. Pawisan at amoy mandirigma na sila. Bagay na laging iniwasan ni Kat. Pagdating sa airport, tasno pa rin silang lumapit sa checking counter. Pilit binubuhay ang natitirang kayabangan. Inabot ni Tita Mila ang ID niya sa staff. Umasang makakapasok agad. Sa VIP Lounge Yenye Business Class kung saan may libreng buffet, iniimagini na niyang lumalapang ng masasarap na pagkain para punuin ang kumakalam. Niyang sikmura mula pa kagabi. Pero kumunot ang noo ng staff pagtingin sa screen. Tumingin ito kay Tita Mila at alanganing ngumiti. Sorry po. Ma'am, iyong flight tickets po na nakapangalan sa inyo ay kinansala na po ni Sir Anton kagabi. Ang buong refund po ay naibalik na sa credit card account niya. Wala po kayong booking sa kahit anong flight ngayong araw. Neutral, nasabi nung staff, parang huminto ang ikot ng mundo ni Tita Mila. Nanigas siya, si Kat naman sa likod niya. Sumigaw na parang sinasapyan. Ang huling pag-asa, nilang makawi, ng komportable ay winasak ni Anton. Ngayon, talagang stranded sila sa isang isla. Walang pera. Walang matutuluyan. At walang tutulong sa kanila. Napasalampak silang mag-ina sa sahi ng airport. Umiyak dahil sa sarili nilang katangahan at kasakiman na ngayon ay unti-unting sumisira sa buhay nila, habang nag-iiyak sina Tita Mila at Kat sa sahi ng airport. Sa kabilang dako ng El Nido, maaliwalas ang gising ni Anton.
Nakangiti siya. Pumapasok ang sikat ng araw sa makurtina ng private villa. Nabibigay ngang init. Pagpihit niya sa kama. Nakita niya si Sofia na nagayos sa harap ng salamin. Ngumiti si Anton. Punong-punong ng pasasalamat ang puso niya na nabigyan pa siya ng pakakataong itama ang mga pagkakamali niya. Tumayo siya. Nilapitan ang asawa. At niyakap mula sa likod. Bumulong siya ang pasasalamat dahil binuksan ni Sofia ang mata niya at niligtas ang kasal nila. Malambing na tinugon ni Sofia ang yakap. Napakasunduan nilang kalimutan muna ang stress at enjoy ang natitirang arawng bakasyon. Silang dalawa lang. Kumain sila sa isang magandang restaurant sa tabing dagat. Naglakat sa buhangin. At pinag-usapan ang mga plano para sa sarili nilang pamilya nang walang nakikialam. Sobrang proud ni Anton na may asawa siyang napakatapang at napakabuti. Habang nakaupo sila at nanonood ng sunset. Nagaya si Anton na magpicture. Nugumiti si Sofia sa kamera. Pinagmasdan ni Anton ang litrato ng may pagmamalaki. Binuksan niya ang kanyang Facebook at Instagram. Pinost niya ang picture na may napaka-sweet na caption. My Queen. Hinding-hindi ko hahayang saktan siya kahit sino. Kahit pangga sarili kong pamilya. Sinigurado ni Anton na makikita, ito NG lahat NG kamahanak at kaibigan nila. Para malinaw na si Sofia ang nag-iisang reyna sa buhay niya. Pinatay niya ang phone at hinawakan ulit ang kamay ng asawa. Samantala, umabot na sa pinakamatinding kalbaryo ang buhay ni Tita Mila at Kat. Matapos silang palayasin ng security sa airport dahil sa pag-iskandalo. Naglakat sila nang walang direksyon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Dahil wala ng pamasahe, napilitan silang mamalimos sa mga dumadaan para lang makabili ng isang boteng tubig. Dahil wala silang pambili ng tiket pabalik ng Maynila o probinsya nila. Nakiusap sila sa isang driver ng forwarded truck na nagde-deliver ng mga gulay papuntang Puerto Princesa kung saan may murang roro papuntang Manila. Nawa ang driver kaya pinasakay sila pero sa likod ng truck. Sa open air. Naipit sa gitna ng sakong nabubulok na gulay. Ang biyahe sa truck ay parang impyerno. Sikat. Nasanay sa aircon. Ay napilitang magbilat sa araw at saluhin ang makapal na alikabok ng kalsada na dumidikit sa balat niyang malakit sa pawis. Ang balat niya, na dati ay inaalagaan sa mamahaling spa. Ngayon ay namumula at sunog na sunog. Si Tita Mila naman. Panay ang daing dahil sa sakit na likod kakataktak, sa matigas na kahoy. Sa tuwing malulubak ang truck, tumatama ang mga katawan nila sa mababantot na sako ng gulay. Ang biyaheng dapat ay 1 oras lang sa eroplano, ay naging 12 ng oras ng purong pagdurusa. Walang malinis na tubig na panliho. Walang matinong pagkain. Alikabok at kahihiyan lang ang kasama nila. Pagkababa nila sa terminal kung saan may murang bus pa Maynila. Hindi pa tapos ang kalbaryo. Bumili sila ng tiket sa pinakamurang ordinary bus non-aircon gamit ang perang hiningi nila sa ibang pasahero. Paakyat nilang bus. Sumalubong agad sa kanila ang amoy ng krudo na may halong asim ng pawis ng napakaraming pasahero. Dahil standing na, wala silang upuan. Napilitan silang maglatang ng lumang diaryo sa gitna ng aisle. Para doon umupo tumagos ang lamig ng hangin sa gabi sa manipis nilang damit dahil sa sobrang luba at alog ng bus. Sumama ang sikmura ni Tita Mila. Buong gabi siyang sumuka ng sumuka hanggang sa manghina ang buong katawan niya. Sikat naman. Nakayuko lang. Pinipigilang mandiri sa itsurangang sarili niyang nanay. Pagsapit ng madaling araw.
tuloy pa rin ang biyay. Sikat na hindi man lang nakatulog. Inis na. Kinuha niya ang phone niya na may natitira pang konting battery. Gusto niyang i-distract ang sarili sa dinaranas nilang impyerno. Binuksan niya ang Facebook, pero ang unang-unang bumungat sa newsfeed niya ay ang post ng kuya niyang si Anton. Napatitik sikat sa picture ng nakangiting si Anton katabi ni Sofia na sobrang ganda at nagoglow. Binasa ni Kat ang caption, "My Queen. Hinding-hindi ko hahayaang saktan siya ang kahit sino. Kahit pa na sarili kong pamilya." Parang tinamaan ng kidlat si Kat. Ang kuya niya na noon ay palaging naging ATM at tagatanggol niya. Ngayon ay tahasan siyang itinakwil sa public para itaas ang babaeng sobrang kinamumuhian niya. Na-realize ni Kat na sinadya ito ni Anton para ipamuka sa kanila na tapos na ang koneksyon nila. Siguradong nakita na ito ngang lahat ng nga sosyalera niyang friends. At paniguradong pinagtatawanan na silang mag-ina. Kumulo ng matindi ang dugo ni Kat. Namula ang buong mukha niya sa pinahalong galit at inis. Hindi na niya kinaya. Sumigaw si Kat ng napakalakas sa loop ng bus sa sobrang panggigigil na gising ang lahat ng natutulog na pasahero at tiningnan siya ng may inis at pandidiri, dala ng matinding galit. Itinaas ni Kat ang phone niya at ibinaksak. Ito ng buong lakas sa bakal na saik na bus. Basah-basah nakalasok-lasok ang mamahaling phone niya. Umiyak siya ng umiyak. Narealis niyang nawala sa kanya ang lahat ang kayamanan, ang reputasyon, at ang kuya niya, sa wakas. Pagkatapos ang biyaheng parang parusa. Nakarating din sina Tita Mila at Kat sa siyudad nila. Pagbaba nga terminal. Napilitan silang maklakad ng ilang kilometro pawi dahil wala nang gustong maksakay sa kanila ng libre, tirik na tirik ang araw. Dugyot na dugyot ang mga damit nila. Amoy araf at pawis, sabok-sabok ang buhok. Ang sunok na balat. Ni Kat ay habding-habdi. Habang si Tita Mila ay paikaikang naglalakad, hawa ang tiyan na hindi pa rin nakaka-recover sa biyahe. Mukha silang mga pulubing naliga. Pero kahit ganun na ang itsura nila, puro panlilin lang, pa rin ang nasa isip ni Tita Mila. Kumbinsido siya na mas matimbang ang kadugo. Iniisip niya na kahit gaano pa nagalit si Anton sa hotel, lalambot din ang puso nga na niya kapag nakita siya sa ganitong kaawa-awang sitwasyon. Ang plano ni Tita Mila gagawa siya ng panibagong eksena. Makukunwari siyang hihimatayin o iyak sa harap ngang gate para lumabas ang nga chismosang kapitbahay. Sa ganitong paraan, mapopressure si Anton na papasukin sila dahil nakakahiya sa mga kapitbahay. Tumango na lang si Kat na wala na ring pakialam sa hiya, gusto na lang niyang maligo at humiga sa malambot na kama nang makarating sila sa harap ng malaking bahay nina Anton at Sofia. Sarado ang malaking gate. Sinimulan na ni Tita Mila ang drama. Napasalampak siya sa maalikabo na kalsada at kumapit sa mga rehas ng gate. Ginawa niyang pause at kawawa ang boses niya. Anton. Anak. Buksan mo iyong pinto. Nandito na si Mama. May sakit ako. Anak? Tulungan mo si Mama. Iyak ni Tita Mila habang pilit na inalo ang gate. Sumunod din si Kat at umiyak. Natinawag ang kuya niya dahil sa ingay nila. Bumukas ang main door ng bahay. Lumabas si Anton sa garahe. Nang makita siya, mas nilakasan ni Tita Mila ang iyak. Nai-imagine na niya ang eksena tatakbo. Si Anton. Bubuksan ang padlock. Yayakapin siya.
at alalayan papasok sa naka-aircon na bahay. Pero naglaho ang pangarap na yon nang lumapit si Anton sa gate. Napakalamig ng mukha ni Anton. Matigas ang panga. Walang kahit anong bakas ng awa o pag-alala. At mas nakakagulat, hindi siya lumabas ng walang dala. Sa makabilang kamay, hila-hila niya ang dalawang malalaking maleta. Ang maletang ito ay naglalaman ng lahat ng damit at gamit nina, Tita Mila at Kat na nakatago sa isang kwarto ngang bahay. Mabilis na binuksan ni Anton ang padlock. Pero hindi niya binuksan ng buo ang gate. Iniwan lang niya itong nakaawang, sapat lang para itulak palabas ang dalawang maleta papunta sa kalsada. Sa harap mismo ngang nanay at kapatid niya, biglang napatigil sa pagiyak si Tita Mila. Natahimik siya. Tiningnan niya ang maleta. Tapos tumingala sa anak na may gulat na reaksyon. Anton, anong ibig sabihin nito? Anak paos na tanong ni Tita Mila. Nanginginig ang boses. Nanay mo ko may sakit ako bakit? Nilalabas mo ang mga gamit namin. Nakatayo lang ng tuwid si Anton at tiningnan ang nanay. Niya ng isang matalim na tingin. Lahat ng gamit at damit niyo, nanaywan dito. Nandyan na. Kunin niyo iyan at umalis na kayo rito ngayon din. Walang halong awa. Napaka-neutral ngang boses ni Anton. Parang binaksakan ng langit. Si Tita Mila nang marinig mismo. Sa bibig ng paborito niyang anak ang pagpapalayas sa kanila. Hindi niya inasahan na ang plano niyang mangonsensya ay babalik. Sa kanya ng ganito kasakit. Sikat naman, nang marealise, na pinalayas na sila. Napahagulgol na naman, nang makitang walang balak lumambot si Anton. Sinubukang tumayo ni Tita Mila na nakakapit sa gate. Wasak na ang pride niya. Sa desperasyon, sinumbatan niya ang anak niya. Umiyak siyang sumiga. Sinabihang walang utang. Nalup si Anton na na-brainwash na ng kuripot at tusong asawa. Nakbanta pa siya na ipagkakalat niya sa mga kapitbahay at kamaanak kung gaano kasama si Sofia para masira ang reputasyon nito. Pero hindi umatras si Anton. Imbes na matakot, lumapit pa siya sa gate. Tinitigan ang magina na halatang. Ubos na ang pasensya. Simula ngayong araw, wala na kayong matatanggap na buwanang allowance mula sa sweldo ko. Iyong kotseng ginagamit niyo. Kinuha ko na rin. Lahat ng luho at pribilehiyong nilibre niyo gamit ang dugot, pawis ng asawa ko. Pinutol ko na hinding-hindi na kayo makakatapak sa bahay na ito hanggat hindi niyo nare-realize ang makasalanan niyo at hanggat hindi kayo humihingi ng sinserong tawad kay Sofia, malakas at malinaw na sinabi iyon ni Anton para marinig naga ang kapitbahay. Pagkatapos nun, umatras si Anton pabalik sa loob. Hinatak ang gate at ibinaksak itong pasara. Blag, ang tunog ng bakal at pek-click ng padlock ang naksilbing tuldok sa relasyon nila sa pamilyang walang ginawa kundi sirain ang kaligayahan ng pagsasama nilang mag-asawa. Naiwang nakatunganga sa labas ng gate sina Tita Mila at Kat. Malakas na umiiyak si Kat. Binasag ang katahimikan ngang hapon sa subdivision nila. Pero hindi na bumukas ang pinto ni na Anton dahil wala nang choice. Mabibigat ang hakbang na hinatak nilang mag-ina ang mga maleta nila palayo sa magandang subdivision. Papunta sa napakadilim nilang kinabukasan. Lumipas ang maraming buwan mula nang palayasin sila. Ang buhay ni na Tita Mila at Kat ay tuluyan ng gumuho at 180 degrees pababa. Dahil wala na silang financial support kina Anton at Sofia.
Bumaksak sila sa matinding kahirapan. Si Tita Mila na dati nagyayabang nga gintong alahas niya. Ngayon ay niluluno ang pait ng buhay. Ang inutang niya sa online lending app para bayaran. Ang luxury hotel ay lumaki ng lumaki. Araw-araw dahil sa sobrang taas na interest. Hanggang sa naging daang libo na ito. Dahil walang pambayad. Naging target si Tita Mila ng mga matatapang na debt collectors. Araf-araf. Binobomba ang phone niya nga text na puno ng mura at pananakot. Hindi nagtagal. May mga lalaking mukhang goons na pumupunta kung saan sila nakatira para maningil, para makatakas sa pananakot. Palipat-lipat ng tirahan sina. Tita Mila at Kat. Parang mga kriminal na nagtatago. Hindi na nila kayang makrenta ng mayos na bahay. Ngayon, nakatira na lang sila sa isang maliit at masikip na. Walang bintana. Mainit. At tumutulo ang bubong kapag umulan. Wala nang malambot na kama. Wala nang icon. Dahil sa sobrang stress at panggit na kondisyon, nege tinitirhan. Bumaksak ang katawan ni Tita Mila. Laging may sakit. Lahing nilalanat dahil sa kawalan ng mayos na nutrisyon. Madalas, nakakulong lang siya sa madilim na kwarto. Umiyak ng mag-isa. Pinagsisihan. Ang katangahan niya na sumira sa buhay. Niya sa pagtanda. Ang karma sa makasamaan niya. Ang unti-unting. Sumisingil sa lahat ng sakit na dinulot niya kay Sofia. Sa kabilang banda, hindi rin naging maganda ang kinahinatnan ni Kat. Ang dalagang dati uhaw sa yaman at panay flex ng sosyalera lifestyle sa social media. Ay naharap sa katotohanan na kailangan niyang kumayot para mabuhay. Dahil hindi nakapagtapos at walang mayos na skills. Nahirapan siyang makahanap ng matinong trabaho para mabuhay, makabaya ng upa, at makabili na pagkain para sa nanay niya. Nilunok ni Katanghian niya. Nagtrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan at tagalinis sa isang masikip at maruming karinderya sa gilid ng kalsada, araw-araw. Mula umaga hanggang gabi, nagseserve si Kat sa mga customer. Nahuhas na bundok-bundok na masabong plato. Nagpupunas ang malalakit na lamesa. At minsan pa, nasisigawan ang mga may niping customer. Ang makamay niya na dati ay malambot dahil sa mamahaling lotion at spa. Ang gayon ay magaspang. Bitag-bitag at puro sugat. Nawala na ang kayabangan sa mukha niya napalitan ng matinding pagod. Iniwan na siya ng mamayayamang kaibigan niya. Nag-isa na si Kat. Pinagbabayaran ang kayabangan niya noong kabataan. Malayong malayo sa bumaksak na buhay ngang magina. Lalo namang umasenso ang buhay nina, Anton at Sofia, nang makalaya, sa toksik na pamilya. Nakdala ng matinding kapayapaan. Sa pagsasama nila ang ginawang pagprotekta ni Anton sa asawa. Mas lalong lumago ang negosyo ni Sofia at mas lumaki ang kinikita niya. Na-promote rin si Anton sa kumpanya niya dahil tahimik at nakafocus na ang isip niya sa trabaho, sa malaki nilang bahay. Wala nang sigawan. Wala nang kasinungalingan. At wala nang luha ng kalungkutan dahil sa mga pangingyalam ng biyenan. Masayang-masaya silang mag-asawa. Laging sumusuporta at nagpapahalaga sa isa't isa. Isang tahimik na gabi, maliwanakang mga bituin sa siyudad. Nagsa-celebrate sina Anton at Sofia ng kanilang 5th wedding anniversary sa isang napaka-elegantang restaurant na may magandang view ng city lights. May malambing na music na tumutuktok habang nakti-dinner sila. Napakaganda ni Sofia ng gabing iyon. Ang mangiti niya ay nagpapakita
ng totong kaligayahan. Sa kabilang dakong lamesa, nakatingin si Anton sa asawa ng may buong pagmamahal at paganga. Yumuko si Anton. Hinawakan ang kamay ni Sofia. At malambing na pinisil ito. Muli siyang nangako na poprotektahan at alagaan niya ito habang buhay. Sinuklian din ni Sofia ang pagpisil niya. Ang lahat ng sakit, luha, at panloloko nun ay napalitan ng isang happy ending. Na sila mismo ang bumuo at pinrotektahan. Handa nilang harapin ang hinaharap ng may magaan na dibdib at masayang puso. Habang tuluyang, iniwan sa likod ang masakim na tao para harapin ang parusangang kanilang maginawa.